Isipin mo ito ng isang saglit, ang salitang Ehipto ay lumilitaw ng 611 na beses sa Biblia. Dahil dito, ito ang pinakamaraming binanggit na bansang dayuhan sa buong kasulatan. Higit pa sa Babylonia, higit pa sa Roma, higit pa sa anumang imperyo, kaharian o sibilisasyon na nakasalamuha ng bayan ng Diyos. Ngunit kapag iniisip ng karamihan ang mga Ehipsyo sa Biblia, ang nakikita nila ay isang paraon na nakatayo sa kanyang palasyo, kumakaway ng kamay at nagsasabing, hindi. Pero ang totoong kwento ay mas malalim pa riyan. Naroon na ang mga Ehipsyo sa pinakasimula ng sibilisasyon. Pinakain nila ang mga anak ni Israel nang nagugutom ang buong mundo. Sinanay nila ang taong magiging pinakadakilang propeta sa kasaysayan ng sangkatauhan. Iniligtas nila ang sanggol na si Jesus nang hinahanap siya ni Haring Herodes para patayin. At ngayon, milyon-milyon ng kanilang mga inapo ang nakatira pa rin sa parehong lupain, nagsasalita pa rin ng wikang nauugnay sa sinaunang mga paraon at nag-iingat pa rin ng pananampalatayang 2,000 taon na ang edad. Ito ang buong kwento ng mga Ehipsyo sa Biblia, kung saan sila nagmula, kung ano ang ginawa nila, at kung sino sila naging. Para maintindihan ang mga Ehipsyo sa Biblia, kailangan mong bumalik sa pinakaunang talaangkanan sa aklat ng Genesis, dahil hindi lang basta lumitaw ang mga Ehipsyo bilang isang bansa. Ipinakilala sila bilang isang pamilya. Ang Genesis Kabanata 10 ay isa sa mga pinaka-hindi napapansing bahagi ng buong Biblia. Tinatawag ito ng mga iskolar na talaan ng mga bansa, at ginagawa nito ang isang bagay na wala pang sinaunang teksto ang nagtangka. Minapa nito ang pinagmulan ng bawat kilalang grupo ng tao sa mundo na sinusundan pabalik sa 3 magkakapatid, si Sem, si Ham at si Japhet. Ang 3 anak ni Noe. Si Japhet ang naging ninuno ng mga tao sa Europa at Hilagang Asya. Si Sem ang naging ninuno ng mga Semitikong bayan kasama ang mga Hebreo, mga Arameo at mga Arabo. At si Ham, ang mga inapo ni Ham ang tumira sa Aprika at sa ilang bahagi ng sinaunang malapit na silangan. 4 ang anak ni Ham. Ang kanilang mga pangalan ay Cus, Mizraim, Put at Canaan. Dito nagiging kawili-wili. Ang salitang Hebreo para sa Ehipto sa buong lumang tipan ay hindi Egypt. Ito ay Mizraim. Ang salitang iyon ay direktang nagmula kay Mizraim, ang anak ni Ham. Sa Hebreo, kapag sinabi ng Biblia ang Ehipto, ang literal na sinasabi nito ay Mizraim sa bawat pagkakataon. Kaya mula sa pinakaunang talaangkanan sa Genesis, sinasabi na ng Biblia kung sino talaga ang mga Ehipsyo. Sila ang mga anak ni Mizraim, ang apo ni Noe, sa linya ni Ham. At hindi ito tradisyong teolohikal lamang. Paulit-ulit na kinumpirma ng modernong arkeolohiya na ang mga pinakaunang naninirahan sa Ehipto ay nagmula sa kontinente ng Aprika, na kumalat pahilaga sa kahabaan ng lambak ng Nilo, libu-libong taon bago umupo ang unang paraon sa trono, ang Nilo ang lahat-lahat. Sa mundong karamihan ng nakapalibot na lupa ay disyerto, bumabaha ang Nilo sa mga pampang nito taon-taon, nagdadala ng mayamang itim na lupa na halos anumang halaman ay kayang palaguin. Tinawag ng mga Ehipsyo ang kanilang bansa na Kemet, ang itim na lupain. Ipinangalan sa maitim at matabang lupang iyon, at tinawag nila ang nakapalibot na disyerto na Deshret, ang pulang lupain, ang patay na lugar kung saan walang tumutubo. Kaya nang tumira ang mga inapo ni Mizraim sa tabi ng Nilo, hindi lang sila naghahanap ng matitirhan. Natagpuan nila ang isa sa pinaka-estratehikong lokasyon sa sinaunang mundo. Protektado ng disyerto sa magkabilang panig, pinapakain ng isa sa pinakadakilang ilog sa mundo. Pinoprotektahan sa hilaga ng dagat Mediteraneo.
Sa timog naman ng mga kataratas, ang mabato at maalong bahagi ng itaas na Nilo na halos imposibleng daanan ng mga mananakop sa dagat. Hindi nagkataon lang na naging dakilang sibilisasyon ang Ehipto. Ang heograpiya ang dahilan kung bakit ito naging isa sa pinakamadaling ipagtanggol, pinakamatabang lupa at pinakanaturalyang mayamang lokasyon sa sinaunang mundo. At ang mga anak ni Mizraim ang naging mga ama ng iba't ibang grupo ng tao na nauugnay sa Ehipto sa sinaunang mundo. Inilista sila ng Genesis 10 sa kanilang mga pangalan. Ang mga Ludim, ang mga Anamim, ang mga Lehabim, ang mga Naftuhim, ang mga Patrusim, ang mga Kasluhim, kung saan nagmula ang mga Filisteo at ang mga Kaftorim. Ang lahat ng ito ay mga tribo na iniuugnay ng mga sinaunang at modernong iskolar sa mga tao ng Ehipto at sa hilagang silangang baybayin ng Aprika. Ngayon, ang isa pang anak ni Ham, si Cus, ay tumira sa timog ng Ehipto, sa ngayon ay Sudan at Ethiopia. At mahalaga ito sa kwento ng Biblia dahil sa buong lumang tipan, ang mga Kusita, ang mga Etiope ay lumilitaw kasama ng mga Ehipsyo bilang magkakalapit at kadalasang magkakaalyado. Kapag nagsasalita ang propetang Isaias tungkol sa Ehipto at Ethiopia ng magkasama, pinag-uusapan niya ang tunay na magkakapitbahay na bansa na may malalim na ugnayang kultural at pampamilya. At ang ikaapat na anak ni Ham, si Canaan, ay tumira sa lupain na nasa pagitan ng Ehipto at Mesopotamia. Ang lupain na kalaunan ay magiging tahanan ng mga Israelita. Ibig sabihin, ang tatlong dakilang bayan na pinakamadalas nakaharap ng mga anak ni Israel, ang mga Ehipsyo sa timog kanluran, ang mga Kananeo sa gitna nila, at ang mga Kusita sa timog ay lahat, ayon sa Genesis, magkakamag-anak. Lahat ay mga anak ni Ham. Hindi ito maliit na mundo. Nang magsimulang lumitaw si Abraham sa mga pahina ng kasaysayan, matanda na ang Ehipto noon. Nakatayo na ang dakilang piramid ng Giza. Ang lumang kaharian ay bumangon na at bumagsak na. Higit sa 1,000 taon nang nagkakaisang bansa ang Ehipto bago pa isinilang si Abraham. Gayunpaman, nang dumating si Abraham sa hangganan ng Ehipto sa unang pagkakataon, hindi siya itinuring ng mga Ehipsyo bilang isang galagalang lagalag mula sa ilang. Itinuring nila siya bilang isang mataas na panauhin. At ang nangyari sa pagbisitang iyon ang magtatakda ng tono ng bawat interaksyon sa pagitan ng bayan ng Diyos at ng mga tao ng Ehipto sa susunod na 2,000 taon. Pero bago tayo dumating doon, kailangan mo munang maintindihan ang isa pang bagay tungkol sa kung paano inilalarawan ang Ehipto sa Biblia. Ang Ehipto sa kasulatan ay hindi lang basta isang bansa, naging isang simbolo ito, isang konseptong teolohikal. Kinakatawan nito ang sistemang makamundo, ang imperyo ng kayabangan ng tao, ang lugar kung saan nakakahanap ng ginhawa at panustos ang bayan ng Diyos, ngunit pati na rin ng mga tanikala. Halos lahat ng pangunahing tauhan sa Biblia ay bumaba sa Ehipto, lumabas mula sa Ehipto o binalaan na huwag bumalik sa Ehipto. Paulit-ulit ang pattern na ito ng napakaraming beses, kaya hindi ito maaaring pagkakataon lamang. Ang Ehipto ang lugar kung saan paulit-ulit na sinusubok ang kwento ng pagtubos. Magtitiwala ba ang bayan ng Diyos sa Kanya o palagi silang matutukso na bumalik sa lupain ng tinapay at pagkaalipin? Ang tanong na iyan ay nagsimula sa isang lalaking nagngangalang Abram at sa isang taggutom na nagtulak sa kanya pakanluran timog. Genesis 12. Katatapos lang tawagin ng Diyos si Abram mula sa Ur ng mga Kaldeo at binigyan siya ng isa sa pinakamatapang na pangakong ibinigay sa isang tao. Pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo at gagawin kitang isang dakilang bansa. Pagpapalain ko ang nagpapala sa iyo at isusumpa ko ang sumusumpa sa iyo. Sumunod si Abram.
Inipon niya ang lahat, isinama ang kanyang asawang si Sarai, ang pamangkin niyang si Lot, at lahat ng utusan at alagang hayop na naipon nila, at sinimulan niya ang mahabang paglalakbay patungong Canaan. Dumating siya. Nagtayo siya ng mga altar, nagpakita muli sa kanya ang Diyos at kinumpirma ang pangako. At pagkatapos, tumama ang matinding taggutom sa lupain ng Kanaan. Ginawa ni Abram ang gagawin ng sinuman sa sinaunang mundo kapag tumama ang taggutom. Pumunta siya sa Ehipto dahil ang Nilo ay hindi umaasa sa ulan. Bumabaha ang Nilo sa isang takdang oras, pinapakain ng natutunaw na niyebe mula sa mga bundok ng gitnang Aprika at nakakapagtanim ng butil ang Ehipto kahit tuyong-tuyo na ang lahat ng iba pang lugar. Ngunit habang papalapit si Abram sa Ehipto, kinabahan siya. Maganda si Sarai at alam niyang ang mga makapangyarihang lalaking Ehipsyo ay may ugali na kunin ang mga babaeng gusto nila at alisin ang anumang hadlang sa daan tulad ng mga asawa. Kaya sinabi ni Abram kay Sarai na sabihin niyang siya ay kapatid niya, na sa teknikal ay kalahating totoo, kalahating kapatid niya talaga si Sarai. Pero ang buong katotohanan na asawa rin niya ito ay sadya niyang inilihim. At tulad ng inaasahan nang makita ng mga Ehipsyo si Sarai, ibinahagi nila kay Paraon ang kanyang kagandahan. At dinala ni Paraon si Sarai sa kanyang palasyo. Hindi sinasabi ng teksto kung ano talaga ang nangyari sa panahong iyon. Pero sinasabi nito na pinakitunguhan ni Paraon si Abram ng napakabuti dahil kay Sarai. Binigyan niya ito ng mga tupa, baka, mga lalaki at babaeng asno, mga kamelyo at mga lalaki at babaeng utusan. At pagkatapos ay pumaigid ang Diyos. Pinadala ng Panginoon ang malubhang mga sakit kay Paraon at sa kanyang sambahayan dahil kay Sarai. Sa anumang paraan, nalaman ni Paraon ang nangyayari at ang kanyang tugon ay isa sa pinakakahangahangang sandali sa buong kwentong ito. Hindi niya inaresto si Abram. Hindi niya pinatay dahil sa panlilinlang sa pinakamakapangyarihang tao sa mundo. Tinawag niya si Abram, hinarap siya sa katotohanan at pagkatapos ay pinayaon siya. Bakit hindi mo sinabi sa akin na asawa mo siya? Narito ang iyong asawa, dalhin mo siya at umalis ka. Si Paraon, ang haring Ehipsyo, ay kumilos ng may higit na linaw ng moralidad sa sandaling iyon kaysa sa taong tinawag ng Diyos para maging ama ng mga bansa. Ito ang unang tunay na interaksyon sa pagitan ng bayan ng Diyos at ng mga Ehipsyo. At naglalaman na ito ng binhi ng lahat ng susunod. Pupunta ang bayan ng Diyos sa Ehipto sa panahon ng kagipitan. Magbibigay ang Ehipto. Pero hindi papayag ang Diyos na manatili roon ang kanyang bayan. Itutulak niya silang pabalik sa lupain na ipinangako niya sa kanila. Ngunit bago umalis si Abram, may dinala siyang isang bagay na magiging napakahalaga. Kabilang sa mga utusang ibinigay ni Paraon kay Abram nung nasa Ehipto siya, may isang batang babaeng Ehipsyo na nagngangalang Hagar. Umalis siya ng Ehipto kasama nina Abram at Sarai. Pumasok siya sa mundong lubos na banyaga para sa kanya. Wala siyang pamilya roon, walang tagapagtanggol maliban sa mga taong pinaglilingkuran niya. At sa loob ng maraming taon, lumakad siya sa likuran ng kwento, walang pangalan at halos hindi napapansin. Hanggang sa mawalan ng pasensya si Sarai sa pangako ng Diyos. 10 taon ang lumipas matapos mangako ang Diyos kay Abram ng isang anak. Wala pa ring anak si Sarai at sa kultura ng sinaunang malapit na silangan, kapag hindi makapagsilang ang isang asawa, minsan ay tinatanggap na ibigay ng asawa ang kanyang utusan sa asawang lalaki bilang pangalawang asawa para magkaroon ng tagapagmana ang sambahayan. Inalok ni Sarai si Hagar kay Abram at nagdalang tao si Hagar. Pero pagkatapos ay nasira ang ugnayan ng dalawang babae. Si Hagar, buntis at nagdadala ng tagapagmana, ay nagsimulang mambaba sa kanyang Panginoon.
Malupit na pinakitunguhan ni Sarai si Hagar at tumakas si Hagar. Nag-iisa siya sa disyerto, buntis, malamang ay takot na takot. Tumatakbo patungong Ehipto, ang tanging tahanang nakilala niya. At doon natagpuan siya ng Diyos. Isang anghel ng Panginoon ang nagpakita kay Hagar sa ilang. At ang sumunod ay kahanga-hanga. Direktang nakipag-usap ang Diyos sa babaeng Ehipsyo na ito, sa utusang ito na hindi bahagi ng tipan, na walang opisyal na katayuan sa sambahayan ni Abraham maliban bilang pangalawang asawa, at binigyan niya ito ng pangako. Pararamihin ko ang iyong mga inapo ng labis na hindi na sila mabibilang. At binigyan ni Hagar ng pangalan ng Diyos. Sinabi niya, "Ikaw ang Diyos na nakakakita sa akin." Sa Hebreo, El Roy. Ang Diyos na nakakakita. Siya ang tanging tao sa buong kasulatan na nagbigay ng pangalan sa Diyos. Hindi si Abraham, hindi si Moises, wala sa mga patriarka. Ang babaeng Ehipsyo na ito, nag-iisa sa disyerto, ang nagbigay ng pangalan sa Diyos. Bumalik siya kina Abraham at Sarai, isinilang niya si Ismael, at sa pamamagitan ni Ismael, naging ina siya ng mga Arabo. Ang sinaunang ugnayan sa pagitan ng Ehipto at Arabia ay dumadaloy sa kanyang dugo. Mga taon ang lumipas matapos na si Sarah ay kahangahangang magdalang tao at isilang si Isaac, naging imposible na ang tensyon sa sambahayan. Hiniling ni Sarah kay Abraham na palayasin sina Hagar at Ismael. At si Abraham, bagaman wasak ang puso, ay sumunod. Nagpalakad-lakad sina Hagar at Ismael sa ilang ng Berseba. Naubos ang kanilang tubig. Inilapag ni Hagar ang kanyang anak sa ilalim ng isang palumpong, lumayo at naupo para umiyak. Hindi niya kayang panoorin siyang mamatay. At muli narinig ng Diyos. Sinasabi ng teksto na narinig ng Diyos ang pag-iyak ng bata at tinawag ng isang anghel si Hagar mula sa langit. "Huwag kang matakot." Narinig ng Diyos ang pag-iyak ng bata mula sa kinaroroonan niya. "Buhatin mo ang bata at hawakan mo ang kanyang kamay dahil gagawin ko siyang isang dakilang bansa." Pagkatapos ay binuksan ng Diyos ang mga mata niya at nakita niya ang isang balon ng tubig. Si Hagar na Ehipsyo, 2 beses na iniwan sa ilang, 2 beses na natagpuan ng Diyos. Pinalaki niya ang kanyang anak sa disyerto at humanap siya ng asawang Ehipsyo para sa kanya. Ibinigay niya sa mundong Arabo ang kanilang ina. Ang kanyang kwento ay isa sa pinakabihirang basahin sa buong Biblia. Pero nakahabi ito sa lahat ng sumunod. Ang ugnayan sa pagitan ng mga inapo ni Isaac at ng mga inapo ni Ismael na humubog sa kasaysayan ng gitnang silangan sa loob ng 4,000 taon ay nagsimula sa babaeng Ehipsyo na ito. Pero ang pinakamaramdaming kabanata ng kwentong Ehipsyo ay paparating pa lang. At nagsisimula ito sa isang damit, isang hukay, at 17 pirasong pilak. 17 taong gulang si Jose nang siya ay ipinagbili ng kanyang mga kapatid. Siya ang panlabingisang anak sa 12, ang panganay ng minamahal na asawa ni Jacob na si Raquel. Minahal siya ng kanyang ama nang higit sa lahat ng iba at hindi niya tinangkang itago ito. Ang kilalang damit, ang magarang balabal, ay simbolo ng pagtatangi na iyon. At kinamuhian siya ng kanyang mga kapatid dahil dito. Lalo pa nilang kinamuhian nang magsimula siyang magkwento ng kanyang mga panaginip. Mga panaginip kung saan ang araw, ang buwan at 11 bituin ay yumuyuko sa kanya. Mga panaginip kung saan ang mga bigkis ng trigo ng kanyang mga kapatid ay yumuyuko sa harap ng kanyang bigkis. At isang araw, nang ipadala ni Jacob si Jose para tingnan ng kanyang mga kapatid na nagpapastol ng tupa ng malayo sa tahanan, nakita ng mga kapatid ang pagkakataon nila. Sinunggaban nila siya, hinubad nila ang kanyang damit. Itinapon nila siya sa isang walang lamang balon at naupo sila para kumain habang sumisigaw ang kanilang kapatid mula sa hukay sa ilalim nila. Pagkatapos ay dumaan ang isang karaban ng mga mangangalakal na Ismaelita
Tandaan si Ismael, ang anak ni Hagar na Ehipsyo. Ang kanyang mga inapo ang naging mga mangangalakal ng sinaunang mundo, nagtatawid sa pagitan ng Ehipto at Mesopotamia sa mga dakilang ruta ng kalakalan. At iminungkahi ni Juda, isa sa mga kapatid, na ibenta na lang nila si Jose sa mga mangangalakal kaysa patayin siya. Hindi man lang kikita sila. Ibinenta nila ang kanilang kapatid sa halagang 20 pirasong pilak. Pagkatapos ay kinuha nila ang kanyang damit, kinatay ang isang kambing, isinawsaw ang damit sa dugo, dinala ito pabalik sa kanilang ama at sinabing natagpuan lang nila ito. At pinunit ni Jacob ang kanyang damit at umiyak at tumanggi na magpaaliw. Naniwala siyang patay na ang kanyang minamahal na anak. Dumating si Jose sa Ehipto bilang alipin. Mula sa pagiging pinakamamahal na anak ng kanyang ama, naging walang pangalang kargamentong tao siya sa loob lamang ng ilang araw. Lahat ng kilala niya ay nawala. Pero sinasabi ng teksto ang isang bagay na madaling lampasan. Kasama ni Jose ang Panginoon. Ipinagbili siya sa isang lalaking nagngangalang Potifar, ang kapitan ng bantay ni Paraon. Isa sa mga pinakamakapangyarihang tao sa Ehipto, at nagsumikap si Jose. Naglingkod siya ng napakahusay kaya napansin ni Potifar. Inilagay niya si Jose bilang namamahala sa buong sambahayan niya. Lahat ng pag-aari ni Potifar ay ibinigay niya sa batang aliping Hebreo. At pagkatapos ay napansin ng asawa ni Potifar si Jose. Inilalarawan siya ng teksto bilang matipuno at makisig, at nagsimula siyang manligaw kay Jose araw-araw. At sa bawat pagkakataon, tumanggi si Jose. Sinabi niya sa kanya, "Paano ko magagawa ang ganong kasamaan at magkakasala sa Diyos?" At narito ang ibinunyag ng linya na iyon tungkol kay Jose. Sa gitna ng Ehipto, napapaligiran ng mga Diyos ng Ehipto, kulturang Ehipsyo, lahat ay Ehipsyo. Alam na alam pa rin ng binata kung sino ang kanyang Diyos at kung ano ang hinihingi sa kanya ng kanyang Diyos. Hindi sinira ng mga taon sa pagkaalipin ang kanyang pananampalataya, mas lalo pa itong luminaw. Sa bandang huli, hinawakan ng asawa ni Potifar ang balabal ni Jose at tumakbo siya, iniwanan ito sa kamay niya. Ginamit niya ito bilang maling ebidensya. Inakusahan niya si Jose sa kanyang asawa. At ipinakulong ni Potifar si Jose. 2 taon na naupo si Jose sa bilangguan, 2 taon. Pero muli, kasama niya ang Panginoon. Binasa ni Jose ang mga panaginip ng 2 kapwa bilanggo, isang tagapagsilbi ng alak at isang panadero mula sa sambahayan ni Paraon. Sinabi niya sa tagapagsilbi ng alak na ang kanyang panaginip ay nangangahulugang ibabalik siya sa kanyang posisyon. Sinabi niya sa panadero na ang kanyang panaginip ay nangangahulugang papatayin siya. Parehong nagkatotoo ang mga interpretasyon ng eksakto ayon sa sinabi ni Jose. Pero nang maibalik ang tagapagsilbi ng alak sa korte ni Paraon, nakalimutan niya si Jose. 2 pang taon ang lumipas. At pagkatapos, si Paraon mismo ay nagkaroon ng 2 panaginip na wala ni isa sa kanyang mga salamangkero ang nakapagpaliwanag. Sa unang panaginip, 7 matataba at malulusog na baka ang lumabas mula sa Nilo at nanginain sa mga tambo. Pagkatapos, 7 payat at pangit na baka ang lumabas at kinain ang 7 matataba. At nagising si Paraon na pawisan. Sa pangalawang panaginip, 7 mabubusilak na uhay ng butil ang tumubo sa isang tangkay. Pagkatapos, 7 manipis at sunog na uhay ang lumamon sa 7 malulusog. Walang sino man sa Ehipto ang nakapagpaliwanag sa mga panaginip na ito. Hindi ang mga salamangkero, hindi ang mga pantas, hindi ang mga pari ni Amun o Ra o ng alinmang ibang Diyos. Ang pinakaedukado at pinakamarunong na sibilisasyon sa sinaunang mundo ay naguluhan. At doon naalala ng tagapagsilbi ng alak ang batang bilanggong Hebreo na nagpaliwanag ng kanyang panaginip 2 taon na
ang nakalipas. Mabilis nilang inilabas si Jose sa bilangguan, pinaahit at binigyan ng malinis na damit at dinala sa harap ni Paraon. At sinabi ni Paraon, "Nagkaroon ako ng panaginip at walang makapagpaliwanag nito. Pero narinig ko na kapag nakarinig ka ng panaginip, kayang-kaya mong ipaliwanag ito." At sumagot si Jose, "Hindi ko ito kayang gawin, pero ang Diyos ang magbibigay kay Paraon ng sagot na hinahangad niya." Pansinin kung ano ang hindi sinabi ni Jose. Hindi niya sinabing susubukan ko. Hindi niya inangkin ang kakayahan para sa sarili niya. Kaagad, hayagan, sa harap ng pinakamakapangyarihang tao sa mundo, ibinigay niya ang kapurihan sa Diyos. Nakinig siya sa mga panaginip at pagkatapos ay nagsalita siya. 7 taon ng malaking kasaganaan ang darating sa buong lupain ng Ehipto, pero 7 taon ng taggutom ang susunod. Hindi na maaalala ang kasaganaan sa lupain dahil ang taggutom na susunod ay magiging napakatindi. Pagkatapos ay binigyan ni Jose si Paraon ng plano. Mag-imbak ng 5 bahagi ng ani sa loob ng 7 mabubuting taon. Magtayo ng mga bodega. Magtalaga ng isang marunong na tao na mamamahala sa lahat. Agad ang tugon ni Paraon. Tiningnan niya ang kanyang mga opisyal at sinabing, "Makakahanap ba tayo ng sinuman na katulad ng taong ito na kinaroroonan ng Espiritu ng Diyos?" At pagkatapos, sa isa sa pinakamaramdaming pagbabago sa buong kasaysayan ng tao, hinubad ni Paraon ang kanyang singsing na pantatak mula sa sarili niyang daliri at inilagay ito sa kamay ni Jose. Dinamitan niya siya ng magarbong damit na lino. Nilagyan niya ng gintong kuwintas ang kanyang leeg. Pinasakay niya siya sa kanyang pangalawang karwahe. At idineklara niya na walang sinuman sa buong Ehipto ang makakakilos ng walang pahintulot ni Jose. Ang 17 taong gulang na alipin na itinapon sa hukay ng sarili niyang mga kapatid ay ngayon sa edad na 30, ang pangalawa sa pinakamakapangyarihang tao sa Ehipto. At pagkatapos ay nangyari ang mga taon ng eksakto gaya ng ipinakita ng Diyos. 7 taon ng kasaganaan. Naglakbay si Jose sa buong haba ng Ehipto, pinapamunuan ang pagtatayo ng mga bodega. Bumuhos ang butil ng pabantong-banton. Naging napakalaki ng mga imbakan kaya tumigil na sila sa pagbibilang. At pagkatapos ay nagsimula ang taggutom, hindi lang sa Ehipto, sa bawat nakapalibot na lupain, Canaan, Mesopotamia. Ang buong sinaunang malapit na silangan ay natuyo at nagsimulang magutom. Pero ang Ehipto ay may pagkain. Dumating ang mga tao mula sa lahat ng dako at kabilang sa mga dumating ay 10 magkakapatid mula sa Canaan. Payat dahil sa taggutom, desperado. Dumating sila para bumili ng butil mula sa opisyal na Ehipsyo na narinig nila. Ang isa na nagkokontrol sa lahat ng pagkain. Dumating sila at yumuko sa harap niya na nakasubsob ang mga mukha sa lupa. Wala silang ideya kung sino siya, pero nakilala kaagad ni Jose ang kanyang mga kapatid at naaalala niya ang mga panaginip. Hindi niya agad ipinakilala ang sarili. Sinubok niya sila. Inakusahan silang mga espiya. Hinilingan silang dalhin ang kanilang bunsong kapatid na si Benjamin bilang patunay ng kanilang katapatan. Itinago niya ang kapatid nilang si Simeon bilang bihag. At habang nangyayari ang lahat ng ito, sinasabi ng Biblia ang isang mapangwasak na linya. Tumalikod siya sa kanila at nagsimulang umiyak. Sa bandang huli, pagkatapos ng maraming pagbisita at pagsubok, hindi na kayang pigilan ni Jose ang sarili. Pinalabas niya ang lahat ng kanyang Ehipsyong tagapaglingkod. At pagkatapos ng sarili ng mag-isa kasama lamang ang kanyang mga kapatid, umiyak si Jose nang napakalakas na narinig siya ng mga Ehipsyo sa palasyo. At sinabi niya, "Ako si Jose, buhay pa ba ang aking ama?" Labis na natakot ang kanyang mga kapatid kaya hindi sila makasagot. Pero sinabi ni Jose, "Lumapit kayo sa akin." At nang lumapit sila, sinabi niya,
Ako ang inyong kapatid na si Jose ang ipinagbili ninyo sa Ehipto. At ngayon, huwag kayong malungkot o magalit sa inyong mga sarili dahil ipinagbili ninyo ako rito dahil para magligtas ng mga buhay, kaya ipinadala ako ng Diyos ng una sa inyo. Ipinadala ako ng Diyos, hindi ang inyong kalupitan, hindi ang inyong inggit, hindi ang inyong galit, ipinadala ako ng Diyos. Dinala ni Jose ang kanyang amang si Jacob at lahat ng kanyang mga kapatid at ang kanilang mga pamilya pababa sa Ehipto. 70 tao sa kabuuan ang bumaba. Nanirahan sila sa rehiyon ng Gosen, ang matabang silangang delta ng Nilo. At dumami sila. Dumami sila ng dumami. Sa loob ng susunod na 430 taon, nanirahan ng pamilya ni Israel sa Ehipto. At ang bilang na iyon, 70 tao na bumaba ay naging isang bansa. Pero una, may pag-uusap sa pagitan ni Jacob at ni Paraon na madaling lampasan. Tinanong ni Paraon si Jacob, "Ilang taon ka na?" At sumagot si Jacob, "Ang mga taon ng aking paglalakbay ay 130. Kakaunti at mahirap ang aking mga araw." Isang malalim na sandali ito, si Jacob, matandang lalaking may tungkod, nakatayo sa harap ng pinakadakilang hari sa mundo. Inilarawan ang kanyang buong buhay bilang isang paglalakbay. Hindi siya nabibilang dito, hindi siya kailanman mabibilang. Ang Ehipto ay isang hinto sa daan, hindi ang patutunguhan. At pagkatapos, ang tumanggap ng pagpapala ng Diyos ay nagpala kay Paraon. Ang patriarka ng bayang nasa ilalim ng tipan ay nagpala sa hari ng Ehipto. Namatay si Jacob sa Ehipto, namatay ang mga kapatid ni Jose sa Ehipto at lumipas ang isang salinlahi at isa pa at patuloy na dumami ang mga Israelita. Ang 70 bumaba ay naging daan-daan, pagkatapos libo-libo, pagkatapos daan-daang libo. Pinuno nila ang lupain ng Gosen. Sila ay naging mabunga at dumami ng husto, sabi ng teksto, at naging labis na marami. At pagkatapos, sa isang talata na binago ang lahat, ibinigay ng aklat ng Exodo ang linyang ito. At naghari sa Ehipto ang isang bagong hari na hindi nakakilala kay Jose. Malaki ang debate sa mga iskolar kung sinong Paraon ito. May ilang nagturo kay Thutmose na ikatlo na ang paghahari ay nagkaroon ng malaking kampanya ng pagtatayo sa silangang delta ng Nilo. May iba namang nag-isip na si Rameses na ikalawa ang pinakakilala sa lahat ng mga paraon, na ang mga proyekto ng konstruksyon sa Pi-Rameses sa Gosen ay tumutugma sa mga paglalarawan ng Biblia tungkol sa mga Israelita na nagtatayo ng mga lungsod. Hindi kailanman lubos na nalutas ang debate at malamang hindi na kailanman malulutas dahil hindi ugali ng mga Ehipsyo ang itala ang kanilang mga pagkatalo at kahihiyan. Pero hindi gaanong mahalaga ang pagkakakilanlan ng tao kaysa sa ibinunyag ng kanyang mga ginawa. Dahil ang ginawa ng bagong paraon na ito ay pinag-isipan, estratehiko ito, at walang awa. Tiningnan niya ang mga Israelita at nakita hindi mga tao kundi isang panganib. "Tingnan ninyo," sabi niya sa kanyang mga tao, "ang mga Israelita ay naging napakarami para sa atin. Halina, kailangan nating pakitunguhan sila ng may katusuhan, baka dumami pa sila ng higit at kung magkaroon ng digmaan, sasama sila sa ating mga kaaway, lalaban sa atin at aalis sa bansa." Kaya inalipin ng Ehipto ang bayan ni Israel. Pinilit silang magtayo ng mga lungsod bodega ng Pitom at Rameses. Nagtakda ng malulupit na Ehipsyong tagapagpagal sa kanila. Pinapait nila ang kanilang buhay sa mahirap na paggawa sa laryo at semento at sa lahat ng uri ng gawain sa mga bukid. Pero habang lalo nilang inaapi ang mga Israelita, lalo silang dumami at kumalat. Kaya mas pinahirapan pa sila ng mga Ehipsyo. At pagkatapos ay dumating ang utos na nagpapakita ng tunay na lalim ng takot ni Paraon.
Inutusan niya ang mga komadrona ng mga Hebreo, 2 babaeng nagngangalang Sipra at Pua, na patayin ang bawat sanggol na lalaking Hebreo sa kapanganakan. Itapon sila sa Nilo, hayaan lang mabuhay ang mga babae. Pero ang mga komadrona ay mas natakot sa Diyos kaysa kay Paraon. Hinayaan nilang mabuhay ang mga lalaki. Nang humingi ng paliwanag si Paraon, sinabi nila na ang mga babaeng Hebreo ay masyadong malakas, na nanganganak na sila bago pa man dumating ang mga komadrona. Sa mundong ito, isinilang ng isang babae mula sa tribo ni Levi ang isang sanggol na lalaki. Itinago niya ito sa loob ng 3 buwan, pero nang hindi na niya kayang itago pa, ginawa niya ang pinakadesperado at pinakapuno ng pananampalatayang bagay na maiisip. Kumuha siya ng basket na papiro, tinakpan ito ng alkitran, inilagay ang kanyang sanggol sa loob at inilapag ito sa mga tambo sa pampang ng Nilo. Ipinadala niya ang kanyang anak na si Miriam para magmasid mula sa malayo at tingnan kung ano ang mangyayari. At dumating ang anak na babae ni Paraon sa Nilo para maligo. Nakita niya ang basket. Binuksan niya ito. Nakita niya ang sanggol at umiiyak ito at naawa siya. Lumapit si Miriam. Gusto mo bang kumuha ako ng isa sa mga babaeng Hebreo para magpasuso ng sanggol para sa iyo? Pumayag ang anak ni Paraon. Tumakbo si Miriam at kinuha ang kanyang ina. At sinabi ng anak ni Paraon sa babaeng ito na siyang tunay na ina ng sanggol. Kunin mo ang sanggol na ito at alagaan mo siya para sa akin at babayaran kita. Pinapasuso ng ina ang sarili niyang anak sa palasyo ni Paraon, sa sahod ni Paraon. Nang sapat na ang edad ng bata para umalis, dinala siya ng kanyang ina pabalik sa anak ni Paraon at pinangalanan niya siyang Moises. Ang pangalan sa Ehipsyo ay malamang na nagmula sa ugat na Mose na nangangahulugang isinilang mula sa o anak ng. Ang parehong ugat ay makikita sa mga pangalan ng mga paraon: Tutmos, Amose, Rameses, anak ni Tot, anak ni A, anak ni Ra. Pero si Moises na nakatayo ng mag-isa, walang pangalan ng Diyos bago nito, ay nangangahulugan lamang ng hinugot. Dahil, sabi ng kanyang ina-inahan, hinugot niya siya mula sa tubig. Ang lalaking isang araw ay mangunguna sa isang buong bansa palabas ng Ehipto. Ay siya mismo ang hinugot, hinila pabalik mula sa bingit ng kamatayan ng isang prinsesang Ehipsyo na nagpakita ng higit na habag kaysa sa kanyang ama. Lumaki si Moises sa palasyo ni Paraon. Naturuan siya sa lahat ng karunungan ng Ehipto. Sinasabi sa atin ng aklat ng mga gawa. Siya ay isang lalaking makapangyarihan sa pananalita at sa gawa. Kilala niya ang korte, ang kultura, ang wika, ang politika. Sa lahat ng anyo, siya ay Ehipsyo. Pero hindi niya kailanman nakalimutan kung sino siya. Isang araw, lumabas siya sa lugar kung saan nagtatrabaho ang kanyang sariling mga kababayan at pinagmasdan niya sila sa ilalim ng bigat ng kanilang paggawa. Nakita niyang binubugbog ng isang Ehipsyo ang isang Hebreo. Tumingin siya sa paligid, walang nakakita, at pinatay niya ang Ehipsyo at ibinaon sa buhangin. Nang malaman ni Paraon, tumakas si Moises para iligtas ang kanyang buhay. Tumakbo siya pasilangan patungo sa ilang ng Sinai. Napunta siya sa Midian. Napangasawa niya ang anak na babae ng isang pastol na nagngangalang Zipora. Nagkaroon siya ng anak. Nagpastol siya ng kawan para sa kanyang biyenan sa loob ng 40 taon. 40 taon. Ang dakilang tagapagligtas ng Israel ay gumugol ng 40 taon na nagpapastol ng tupa sa disyerto habang umuungol ang kanyang mga kababayan sa ilalim ng pagkaalipin sa Ehipto. Pero narinig ng Diyos ang kanilang pagdaing. Napaka-espesipiko ng teksto tungkol dito. Narinig ng Diyos, naalala ng Diyos ang kanyang tipan kay Abraham, Isaac at Jacob. Tumingin ang Diyos
sa mga Israelita at nag-alala para sa kanila. At isang araw sa bundok na tinatawag na Horeb, nakita ni Moises ang isang palumpong na nasusunog pero hindi natutupok ng apoy. At lumingon siya para tumingin. At tinawag siya ng Diyos mula sa loob ng palumpong. Moises, Moises. At sinabi ni Moises, narito ako. Nang magsalita ang Diyos kay Moises mula sa nasusunog na palumpong, nagsimula siya sa isang bagay na kailangang marinig ni Moises ng higit sa anumang bagay. Ipinakilala niya ang kanyang sarili. Ako ang Diyos ng iyong ama, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. Hindi siya nakalimot. 80 taon na ang lumipas mula nang ipinanganak si Moises. 400 taon na ang lumipas mula nang mamatay si Jose sa Ehipto. Ang tipang ginawa ng Diyos kay Abraham ay tila isang talababa sa kasaysayan na nabaon sa ilalim ng mga siglo ng pagkaalipin. Pero sinabi ng Diyos, naaalala ko. Nakikita ko ang kanilang paghihirap. Alam ko ang kanilang pagdurusa at kikilos na ako. Sinabi niya kay Moises na bumalik sa Ehipto, na tumayo sa harap ni Paraon at humingi ng paglaya ng mga Israelita. Tumutol si Moises gaya ng ginagawa ng mga tao kapag binigyan sila ng Diyos ng imposibleng gawain. Sino ako para pumunta kay Paraon? Hindi ako magaling magsalita, magpadala ka ng iba. Pero sinabi ng Diyos, sasamahan kita. At sinabi niya kay Moises kung ano talaga ang sasabihin, binigyan siya ng mga himalaang palatandaan at ipinadala ang kanyang kapatid na si Aaron bilang tagapagsalita niya. Bumalik si Moises sa Ehipto, 40 taon siyang nawala. Pinaniniwalaan ng ilang mga iskolar na 80 taon na siya noon. Pumasok siya sa pinakamakapangyarihang korte sa mundo at nagdala ng mensaheng wala pang Ehipsyo ang nakarinig. Ito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, pakawalan mo ang aking bayan. Ang sagot ni Paraon, sino ang Panginoon para sundin ko siya at pakawalan ang Israel? Hindi ko kilala ang Panginoon at hindi ko pakakawalan ang Israel. At mula sa sandaling iyon, sinimulan ng Diyos na sagutin ang tanong na iyon sa pinakamaramdaming paraan. Ang 10 salot ng Ehipto ay kabilang sa pinakapinag-aaralan na pangyayari sa kasaysayan ng Biblia at arkeolohiya. At ang dahilan kung bakit napakahanga-hanga ng mga ito, higit pa sa kanilang napakalaking sukat, ay dahil tila bawat isa sa mga ito ay direktang pag-atake sa isang tiyak na Diyos ng Ehipto. Ang Nilo ang pinagmumulan ng lahat ng buhay sa Ehipto. Sinamba ng mga Ehipsyo ang Nilo bilang isang Diyos, si Hapi, ang Diyos ng taunang baha. Kaya nang gawing dugo ng Diyos ang Nilo, hindi lang niya sinisira ang isang pinagkukunan ng tubig, ipinahiya niya ang isang Diyos. Ang mga palaka ay sagrado kay Heket, ang diyosa ng Ehipto na may kaugnayan sa panganganak na inilalarawan bilang isang palaka. Nang takpan ng mga palaka ang bawat ibabaw ng Ehipto, nang mapunta sila sa mga kama, sa mga pugon, sa mga masahan, nang bumaho ang buong lupain mula sa mga bundok ng patay na palaka, si Heket ay hindi nagpoprotekta sa Ehipto. Sinisiksik niya ito. Ang mga niknik at mga langaw ay umatake sa lupain sa kabila ng lahat ng ginawa ng mga salamangkerong Ehipsyo para pigilan sila. Ang salot sa hayop ay tumama sa mga baka at kabayo at mga asno. Lahat ay mga hayop na may kaugnayan sa iba't ibang Diyos ng Ehipto. Ang ulan na yelo ay sumira sa mga pananim sa lupaing ipinagmamalaki ang kasaganaan ng agrikultura. Ang kadiliman ang marahil na pinakapuno ng teolohikal na kahulugan sa lahat. Si Ra, ang Diyos ng araw, ang pinakapunong Diyos ng Ehipto. Ang mismong Paraon ay itinuturing na anak ni Ra, ang makalupang pagkakatawang tao ng kapangyarihan ng Diyos ng araw. Nang magpadala ang Diyos ng 3 araw ng makapal na kadiliman sa Ehipto,
kadiliman na napakakapal na sinasabi ng teksto na mararamdaman ito, idineklara niyang walang kapangyarihan si Ra. Pinahiya niya ang pinakamahalagang Diyos sa buong panteong Ehipsyo. At wala ni isang patak ng kadiliman ang bumagsak sa Gosen kung saan nakatira ang mga Israelita. Ang mga Ehipsyo ay nabuhay sa kadiliman. Ang mga Israelita ay may liwanag sa kanilang mga tahanan at hindi pa rin pakakawalan ni Paraon sila, kaya inihayag ng Diyos ang ika-10 salot. Ang kamatayan ng bawat panganay na anak na lalaki sa Ehipto mula sa panganay ni Paraon na nakaupo sa trono hanggang sa panganay ng bilanggo sa piitan. Hindi ito basta trahedyang pantao. Isa pa itong pahayag na teolohikal dahil ang panganay na anak ni Paraon ay itinuturing na tagapagmana ni Ra, ang magiging susunod na pagkakatawang tao ng Diyos ng araw. Pinapatay ng Diyos ang tagapagmana ng pinakamakapangyarihang Diyos sa Ehipto. Sinabi niya sa mga Israelita na maghanda. Kumuha ng isang kordero, katayin ito sa takip silim, ipinta ang dugo nito sa mga hamba ng pinto ng kanilang mga bahay. At kapag dumaan ang tagapuksa sa Ehipto, makikita nito ang dugo at lalampasan ang bahay na iyon. Nang gabing bumagsak ang salot, may nagbago sa Ehipto na hindi pa kailanman nangyari noon. Ipinatawag ni Paraon sina Moises at Aaron sa gabi at sinabi, "Tumindig kayo, umalis na kayo sa aking bayan, kayo at ang mga Israelita, lumakad na kayo, dalhin ninyo ang inyong mga kawan at mga baka at umalis na, at pagpalain din ninyo ako. At pagpalain din ninyo ako." Kahit sa kanyang kalungkutan, napapalibutan ng tunog ng pag-iyak mula sa bawat sambahayan sa Ehipto, humingi si Paraon ng pagpapala mula sa Diyos ng Israel. Umalis ang mga Israelita ng nagmamadali. 600,000 lalaking naglalakad, dagdag pa ang mga babae at mga bata. Pinagtatalunan ng mga eskolar ang eksaktong mga bilang, pero malinaw ang teksto. Ang umalis sa Ehipto ng gabing iyon ay napakalaking masa ng sangkatauhan. 430 taon silang nasa Ehipto, hanggang sa mismong araw. Sinasabi iyon ng teksto ng eksakto. At hindi sila nag-iisa, sinasabi ng teksto na isang halong karamihan ang sumama sa kanila, mga Ehipsyo, at iba pa na nakasaksi ng mga salot na nakita kung ano ang kayang gawin ng Diyos ng Israel na pumiling sumama sa bansang ito at sa Diyos nito. Hindi lang nawalan ng alipin ang Ehipto, nawalan din sila ng bahagi ng sarili nilang mga tao, mga Ehipsyong sumunod sa Diyos ng Exodo, palabas ng sarili nilang bansa. Pero hindi pa tapos ang kwento. Ang pagluluksa ni Paraon ay tumagal lamang hanggang sa naunawaan niya kung ano ang nawala sa kanya, ang murang lakas paggawa, ang makinang pang-ekonomiya ng kanyang imperyo. Tinipon niya ang kanyang hukbo. 600 piling karwahe, ang pinakamahuhusay na karwahe sa Ehipto, dagdag pa ang lahat ng iba pang karwahe na may mga opisyal sa lahat ng ito. Nakatigil ang mga Israelita sa pampang ng dagat na pula nang marinig nila ang dagundong ng mga kabayo at gulong ng karwahe sa likod nila. Natakot sila ng husto, sumigaw sila kay Moises. "Dahil ba walang libingan sa Ehipto kaya dinala mo kami sa disyerto para mamatay?" At sinabi ni Moises, "Huwag kayong matakot, tumayo kayong matatag, at makikita ninyo ang pagliligtas na ibibigay ng Panginoon sa inyo ngayon. Ang mga Ehipsyong nakikita ninyo ngayon ay hindi na ninyo makikita pang muli. Ang Panginoon ang lalaban para sa inyo. Kailangan lang ninyong tumahimik." Iniunat ni Moises ang kanyang kamay sa dagat. At sa buong gabing iyon, isang malakas na hanging silangan ang nagtulak sa dagat paatras. Nahati ang tubig. At naglakad ang mga Israelita sa gitna ng dagat sa tuyong lupa na may mga pader ng tubig sa kanilang kanan at sa kanilang kaliwa. Sumunod sa kanila ang hukbong Ehipsyo sa loob ng dagat.
At sa pagbantay sa umaga, tumingin ang Diyos mula sa haliging apoy at ulap at ginulo ang hukbong Ehipsyo. Pinatanggal niya ang mga gulong ng kanilang karwahe. Nagsimula silang magpanik. Lumayo tayo sa mga Israelita. Ang Panginoon ang lumalaban para sa kanila laban sa Ehipto. Pero huli na, iniunat muli ni Moises ang kanyang kamay sa dagat. Sa pagsikat ng araw, bumalik ang dagat sa dati nitong kinalalagyan. Ang buong hukbong Ehipsyo ay nalulon. Wala ni isa ang nakaligtas. Nakita ng mga Israelita ang hukbong Ehipsyo na nakahandusay na patay sa pampang, at natakot sila sa Panginoon at nagtiwala sa Kanya at kay Moises na kanyang lingkod. Pagkatapos ay umawit si Moises at ang kanyang kapatid na si Miriam na noong bata pa ay nagmasid sa basket sa mga tambo ay kumuha ng tamburin sa kanyang kamay at lahat ng kababaihan ay sumunod sa kanya na may mga tamburin at sayawan. At umawit siya. Umawit kayo sa Panginoon dahil siya ay lubhang na itaas. Kapwa kabayo at sakay ay itinapon niya sa dagat. Tapos na ang Eksodo, malaya na ang mga Israelita. Pero ano ang nangyari sa Ehipto? Hindi nagtagal ang Biblia sa Ehipto pagkatapos ng Eksodo. Nawasak ang hukbong Ehipsyo. Sinira ng 10 salot ang buong lupain. Ang ekonomiya na tumatakbo sa loob ng mga henerasyon sa paggawa ng mga aliping Hebreo ay biglang kumukulang ng daan-daang libong manggagawa. Hindi ito maliit na kabiguan, ito ay isang pambansang kalamidad at may isang nakakatakot na sandali sa pagtawid ng dagat na madaling lampasan. Sinasabi ng teksto na nang makita ng mga Ehipsyo ang mga pader ng tubig, nang maunawaan nila kung ano ang nangyayari, sumigaw ang ilan sa kanila. Ang Panginoon ang lumalaban para sa kanila laban sa Ehipto. Nakilala nila ang Diyos ng Israel sa pinakahuli nilang sandali. Nakita nila kung sino siya, kung ano ang ginagawa niya, kung kanino siya panig. At iyon ang huling bagay na nasabi nila. 5 siglo ang lumipas sa pagitan ng Eksodo at ng paghahari ni Solomon. 5 siglo ng paglalagalag sa disyerto, pananakop, ang panahon ng mga hukom, ang maagang monarkiya sa ilalim ni Saul at David. At sa buong panahong iyon, nananatili ang Ehipto sa likuran, isang sanggunian, isang babala, ang lugar na pinagmula ng bayan ng Diyos, ang lugar na hindi nila dapat balikan. Pero nang maupo si Solomon sa kapangyarihan, gumawa siya ng isang bagay na yumanig sa sinaunang mundo. Bumuo siya ng alyansang kasal kay Paraon, ang hari ng Ehipto. Pinakasalan niya ang anak na babae ni Paraon at dinala niya ito sa lungsod ni David. Sinakop at sinunog ni Paraon mismo ang lungsod ng Kananeo na Gezer. Pinatay ang mga naninirahan doon at ibinigay ito bilang regalo sa kasal ng kanyang anak na babae. Ibinigay ng hari ng Ehipto ang isang lungsod na Kananeo bilang dote sa hari ng Israel. Isang pambihirang kasunduan ito. Hindi karaniwan sa Ehipto na ibigay ang kanilang mga anak na babae sa mga dayuhang hari. Iyon ay nakikitang tanda ng kahinaan. Pero si Solomon ay sapat na mayaman at maimpluwensya kaya gumawa ng pagbubukod si Paraon. Ito ay isang diplomatiko at pang-ekonomiyang alyansa sa pagitan ng dalawang pinakamahalagang kapangyarihan sa rehiyon. Bumili rin si Solomon ng mga kabayo at karwahe mula sa Ehipto na malinaw na binabalaan ng kautusan. At nag-angkat siya ng linong Ehipsyo at ini-export ito sa buong malapit na silangan. Ang Ehipto, ang lupain ng pagkaalipin, ay naging isa sa mga pangunahing kasosyo sa kalakalan ni Solomon. Pero ang pagkakaugnay na ito sa Ehipto ay napatunayang isang pattern ng espiritual na kompromiso. Halos sa bawat pagkakataon na ang isang hari ng Israel o ang mga tao ng Huda ay humingi ng tulong sa Ehipto para sa politika o militar, kinundena ito ng mga propeta. Isinulat ni Isayas, kaawa-awa ang mga bumababa sa Ehipto para sa tulong.
na umaasa sa mga kabayo, na nagtitiwala sa dami ng kanilang mga karwahe, pero hindi tumitingin sa banal ng Israel o humihingi ng tulong sa Panginoon. Mas tuwiran pa si Jeremias. Pinanood niya ang mga huling hari ng Huda na tumakbo sa Ehipto para sa proteksyon laban sa Babilonya. Sinabi niya sa kanila na mabibigo ito. Sinabi niya na ang Ehipto ay isang basag na tambo, isang tungkod na tuturok sa iyong kamay kapag sumandal ka dito. Tama siya. Hindi kayang iligtas ng Ehipto ang Huda mula sa Babilonya. Bumagsak ang Jerusalem, nawasak ang templo, dinala ang bayan sa pagkakatapon. At matapos ang pagkakatapon, nang ang ilan sa mga Israelita ay tumanggi na manatili sa Huda at tumakas patungong Ehipto laban sa malinaw na babala ng Diyos sa pamamagitan ni Jeremias, sinundan sila ng propeta. Nagpropesya siya sa Ehipto. Sinabi niya sa kanila na si Nabucodonosor, ang hari ng Babilonya, ay darating at wawasakin din ang Ehipto. At si Ezekiel na nagpopropesiya mula sa Babilonya ay sumulat ng ilan sa pinakamalawak at pinakadetalyadong mga propesiya tungkol sa Ehipto sa buong kasulatan. Inilarawan niya ang Ehipto bilang isang malaking dragon na nakahiga sa Nilo. Inihayag niya na ang Ehipto ay magiging isang mababang kaharian at ang pinakamababa sa mga kaharian at hindi na muling magpapakataas sa ibang mga bansa. Kapag tiningnan mo ang kasaysayan ng Ehipto mula sa puntong iyon pasulong, nakakatakot ang propesiya sa kanyang katumpakan. Ang dakilang imperyo na nagdomina sa sinaunang mundo sa loob ng 2,000 taon ay hindi na muling ganap na nabawi ang dati nitong kapangyarihan. Dumaan ang Ehipto sa mga kamay ng mga Persyano, ng mga Griego, sa ilalim ni Alejandro, ng mga Ptolemeo at pagkatapos ng Roma. Naging isang probinsya ito, isang tagapagtustos ng butil, mahalaga, mayaman, pero hindi na muling ang superpower na dating-dati. Pero si Ezekiel ay hindi ang huling salita tungkol sa Ehipto. At ito ang bahaging hindi nakikita ng karamihang nakakaalam ng mga propetikong paghatol. Dahil nakabaon sa loob ng parehong aklat ni Isaias na nagpapahayag ng kapahamakan sa mga tumatakbo sa Ehipto para sa tulong, may isang talata sa Kabanata 11 na magpapahinto sa iyo. Matapos ilarawan ang pagbagsak ng Ehipto, matapos ilarawan ang kahihiyan at kahinaan nito, biglang nagbago ang tono ni Isaias. At sumulat siya ng isang bagay na halos imposibleng pakinggan para sa mga taong unang nakarinig nito. Sa araw na iyon, magkakaroon ng isang altar sa Panginoon sa gitna ng Ehipto at isang monumento sa Panginoon sa kanyang hangganan. Ito ay magiging tanda at saksi sa Panginoon na makapangyarihan sa lahat sa lupain ng Ehipto. Kapag sumigaw sila sa Panginoon dahil sa kanilang mga mang-aapi, magpapadala siya sa kanila ng isang tagapagligtas at tagapagtanggol at ililigtas niya sila. At pagkatapos ang talatang maaaring pinakakahangahangang isahang pangungusap sa lahat ng propetikong panitikan tungkol sa isang dayuhang bansa. Pagpapalain sila ng Panginoon na makapangyarihan sa lahat, na nagsasabi, pinagpala ang Ehipto na aking bayan, ang Assyria na aking likha, at ang Israel na aking mana. Ehipto na aking bayan, ang parehong bansang umalipin sa Israel sa loob ng 430 taon. Ang parehong lupain na ang hukbo ay humabol sa bayan ng Diyos hanggang sa dulo ng dagat. Ang parehong paraon na nagsabing, hindi ko kilala ang Panginoon. Tumingin si Isaias sa daanan ng kasaysayan at nakita ang isang araw kung kailan tatawagin ng Diyos na makapangyarihan sa lahat ang Ehipto sa parehong pangalan na ginamit niya para sa Israel. Aking bayan, hindi aking kaaway, hindi aking kasangkapan ng paghatol, aking bayan. Kapag tumayo ka sa loob ng isang simbahang Koptiko sa Cairo ngayon, kapag pinapanood mo ang isang pari na nakasuot ng mga sinaunang damit na kumakanta ng liturhiya
sa wikang direktang naguugat sa mga paraon. At kapag naunawaan mo na ang komunidad na ito ay sumasamba sa Diyos ng Israel, ang Diyos na tumawag sa sarili na El Roy sa isang babaeng Ehipsyo sa disyerto, ang Diyos na humati ng dagat at ibinao ng kanilang mga ninuno dito at ginagawa nila ito ng tuloy-tuloy sa loob ng 2,000 taon, napakahirap na hindi isipin ang talatang iyon. Nakita na sila ni Isaias noon pa, pero may isang kahanga-hangang bagay na nangyari sa panahon ng Ptolemeo. Ang komunidad na Hudyo sa Alejandria ay naging isa sa pinakamahalaga sa sinaunang mundo. Isinalin ng mga Hudyong eskolar sa Ehipto ang buong kasulatang Hebreo sa Griego. Tinatawag natin ang saling iyon na Septuagint na nangangahulugang ang 70. Ipinangalan sa alamat na 70 eskolar ang gumawa ng salin. Ang saling Griego na yon ng Bibliang Hebreo ang naging bersyon ng kasulatan na pinakamadalas sipiin ng mga manunulat ng Bagong Tipan. Ibig sabihin, ang Ehipto ay tahimik na naging lugar kung saan ang mga kasulatan ng Israel ay naging na-access sa buong mundong nagsasalita ng Griego. Ang lupain ng pagkaalipin ay naging lugar kung saan ang salita ng Diyos ay tumawid ng mga hadlang sa wika at umabot sa mga bansa. Ang huli at marahil na pinakamalalim na teolohikal na paglitaw ng Ehipto sa Biblia ay nasa pinakaunang mga kabanata ng Bagong Tipan. Si Herodes na dakila, ang haring itinalaga ng Roma sa Judea, ay narinig mula sa mga pantas na isang hari ng mga Hudyo ang isinilang. Tinawag niya ang mga punong pari at mga eskriba. Nalaman na ang Bethlehem ang hinulaan na lugar ng kapanganakan at sinimulan ng isang plano para alisin ang banta. Pero bago kumilos si Herodes, isang anghel ang nagpakita kay Jose sa isang panaginip. Bumangon ka, dalhin mo ang bata at ang kanyang ina at tumakas sa Ehipto. Manatili ka roon hanggang sabihin ko sa iyo dahil hahanapin ni Herodes ang bata para patayin. Kaya bumangon si Jose, kinuha si Maria at ang sanggol na si Jesus at sa kalagitnaan ng gabi umalis patungong Ehipto. Ehipto. Sa lahat ng lugar sa sinaunang mundo Ehipto, nanatili sila roon hanggang mamatay si Herodes. Isang hindi tinukoy na tagal ng panahon, kinalinga sa lupain na dating umalipin sa mga ninuno ni Jesus, protektado sa bansang binabalaan ng mga propeta na huwag pagtiwalaan ng bayan ng Diyos. At nang mamatay si Herodes at ligtas nang bumalik, nagsalita muli ang isang anghel kay Jose, bumangon ka, dalhin mo ang bata at ang kanyang ina at pumunta sa lupain ng Israel dahil patay na ang mga nagtangkang pumatay sa bata. Si Mateo na nagkomentaryo sa pagbabalik na ito ay sumitas mula sa propetang Hosea. Mula sa Ehipto ay tinawag ko ang aking anak. Sa Hosea, ang linyang yon ay orihinal na isinulat tungkol sa Exodo, tungkol sa pagtawag ng Diyos sa bansang Israel mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Pero direktang inilapat ito ni Mateo kay Jesus. At sa paggawa nito, sumenya siya ng isang bagay na pambihira. Ang kwento ni Jesus ay ang kwento ng Israel na inulit. Bumaba siya sa Ehipto. Lumabas siya mula sa Ehipto. Tumawid siya sa tubig, ang Jordan, sa kanyang bautismo. Pumunta siya sa ilang ng 40 araw, sinasalamin ang 40 taon ng Israel. At kung saan nabigo ang Israel sa mga pagsubok sa ilang, naipasa ni Jesus ang bawat isa. Ang pattern ng Exodo ay tumatakbo sa buong kwento ng Ebanghelyo. Ang Ehipto ay hindi lang isang historikal na tagapuan. Ito ay isang teolohikal na balangkas. At may isa pang bagay na dapat pansinin. Ang maagang simbahan sa Ehipto, ayon sa tradisyon, ay itinatag ni Marcos na ebanghelista mismo. Naging isa sa mga dakilang sentro ng maagang Kristyanismo ang Alejandria.
Mga ama ng simbahan tulad ni Origen, Clemente ng Alejandria at Atanasio ang humubog ng teolohiyang Kristiyano mula sa lupang Ehipsyo. Ang mga ama ng disyerto, ang mga monghe ng ilang ng Ehipto ay nagpasimula ng isang anyo ng debosyong Kristiyano na naimpluwensiyahan ang buong simbahan sa panahong medieval. Ang Ehipto ay hindi lang isang lugar kung saan nangyari ang kwento. Ang Ehipto ay isang lugar kung saan nagpatuloy ang kwento. Kaya sino ang mga inapo ng sinaunang mga Ehipsyo ngayon? Ang sagot ay mas komplikado kaysa sa maaring akalain at mas nakakaakit din. Ang mga Koptiko ang katutubong Kristiyanong tao ng Ehipto. Ang kanilang pangalan ay nagmula sa salitang Griego na Aegyptos na nangangahulugang Ehipto na na-filter sa Arabiko bilang Kibt at pagkatapos ay naging Copt. Simpleng nangangahulugan ang salita ng Ehipsyo. Ang simbahang Koptiko na itinatag ayon sa tradisyon ng Apostol Marcos sa unang siglo ay isa sa mga pinakamatandang tuloy-tuloy na komunidad ng Kristiyano sa mundo. Nakaligtas ito sa pag-uusig ng Roma, pagsupil ng Bizantino, ang pananakop ng mga Arabo sa Ehipto noong ika-7 siglo, sa mga krusada, sa Imperyong Ottoman at sa modernong presyur na politikal. Ang wikang Koptiko ang wikang liturhikal na ginagamit pa rin sa pagsamba ng mga Kristiyanong Koptiko ngayon, ang direktang inapo ng sinaunang Ehipsyo. Kapag kumakanta ng liturhiya ang isang paring Koptiko, gumagamit siya ng wikang may direktang ugat na ponetika at gramatikal sa wika ng mga paraon. Kinumpirma ng mga pag-aaral ng DNA ang matagal ng pinanindigan ng mga historiador at arkeologo. Ang mga modernong Ehipsyong Koptiko ay nagpapakita ng makabuluhang pagpapatuloy ng gene sa mga sinaunang Ehipsyo. Hindi sila basta relihiyosong inapo, sila ay biolohikal na inapo. Ang mga taong nagtayo ng mga piramide na nagtanim ng trigo sa delta ng Nilo na nakasalamuhan ni na Abraham at Jose at Moises at ni Maria at Jose na may kalong na sanggol na si Jesus ay may mga buhay na kamag-anak sa Ehipto ngayon. May humigit kumulang 10 milyong Kristiyanong Koptiko sa Ehipto na may milyon-milyon pa sa mga komunidad na diaspora sa buong mundo, sa Estados Unidos, Canada, Australia at Europa. Sila, sa pinakadirekta at posibleng paraan, ang mga anak ni Mizraim, ang mga inapo ng anak ni Ham, ang mga taong tinatawag ng Biblia na mga Ehipsyo mula sa pinakaunang talaang kanan na nabubuhay pa rin, sumasamba pa rin, nagsasalita pa rin ng mga bakas ng sinaunang wika sa parehong lupain na tinirhan ng kanilang mga ninuno nang unang tumawid si Abraham sa kanilang hangganan 4,000 taon na ang nakararaan. Ang kwento ng mga Ehipsyo sa Biblia ay hindi nagtapos sa Eksodo. Hindi ito nagtapos sa mga Ptolemeo. Hindi ito nagtapos sa pananakop ng Roma o sa pagsalakay ng mga Arabo. Nagpapatuloy pa rin ito. Ang Ehipto ay nakahabi sa buong kwento ng kasulatan mula Genesis hanggang Pahayag. Mula kay Mizraim na anak ni Ham hanggang kay Hagar na nagbigay ng pangalan sa Diyos, hanggang kay Jose na nagligtas sa mundo, hanggang kay Moises na hinugot mula sa tubig para palayain ang kanyang bayan, hanggang sa sanggol na si Jesus na kinalinga sa parehong lupain na dating umalipin sa kanyang mga ninuno. Ang mga Ehipsyo ay hindi lang mga tauhang nasa likuran ng pangunahing kwento ng Biblia. Sila ay kalahok dito. Mga saksi nito, hinubog nito, at para sa milyon-milyon ng kanilang mga inapo ngayon, nabubuhay pa rin nito. Kung gusto mong mag-aral ng mas malalim, ang kwento ni Jose, ang pinakamaingat na pagsasalaysay sa buong Genesis, ay nasa screen na ngayon. Mag-subscribe para hindi ka mapalampas ng isa pang malalim na pag-aaral na ganito.